Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. Sa atong mga subscribers again, daghang salamat ug sa wa pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong ipadangat. And sa mga kaigsunan na to nga naghuwat sa istorya ni Julia ang part 2, mao na ni ang inyong gihuwat. Ang istorya nga naguluhan nga right love, wrong time. Ang kinabuhi, unpredictable. Dunay mga times nga nagtuo ka nga naabot na nimo ang imong gipangandoy nga kalampusan. Nagtuo ka nga mao na ni ang happy ending sa akong story. Naabot na nako ang akong damgo. Pero dakong sayop kay bisan og giunsa nako pagpaningkamot nga magsubay sa gusto natong direksyon sa atong padulngan, pero dili gyud masunod ang gusto natong gitinguha nga unta mao'y mahitabo. Dili sayo ang kinabuhi labi na kung magka-mature na ka ug ma-aware na sa mga daghang kausaban sa imong pagkatao. Conscious ka na sa mga pangitabo sa imong past, present, and future. Kanunay kang maka-feel ug kahadlok sa umaabot. What if mawad ang kagtrabaho? What if biyaan ko sa akong mahal sa kinabuhi? What if magkasakit ko? And what if mamatay ko? Daghang mga what ifs mao nga gikinahanglan nga sa matag lihok nimo angay lang nga muluwat ka og mga importante nga desisyon. Mangutana ka sa imong kagalingon. Am I doing the right thing? Dear Papa Joe, ako si Julia ug mao kini ang ikaduhang bahin sa akong istorya. Sa pila ka adlaw nga nagtipon mi ni Roldan, nakapamatuod ko nga yes, I am blessed tungod kay buutan gud siya nga tinuoray. Walay question ni anang partiha. Siya pagani ang nagdali nga mobiyahe mi og Argao para kuhaon namo si Daniela, ang akong anak. Ug tuod man niadtong adlaw nagsakay mi sa iyang sakyanan. Siya ang nag-drive ug ako diya sa passenger seat sa iyang tupad. Kabado kay ko kay pila ka buwan nga wa mi magkita sa akong anak. Musugot ka ha ang akong mama ug papa nga kuhaon nako ang akong anak. Munay kabalakan ako nga hasta si Roldan nakabasa na sa hunahuna nako bisan og wa pa ko musulti niya. Relax lang Julia, pasabto lang nato imong mga ginikanan. Storyahon na tog tarong. Kung di sila musugot, wa sila mahimo kay sa balaod ikaw ang dunay katungod kay ikaw ang inahan. Matod pa ni Roldan nako. Thank you kay Roldan ha. Hulog ka ng langit ni rin nako. Tubag ko pa ngadto niya. After almost 2 hours nga drive paingon sa Argao, naabot nami sa among balay. Medyo kilom-kilom na. Ngit-ngit ang palibot. Paong ang suga sa gawas. Mingaw kaayo ang among balay. Pero dunay mga suga sa sulod. Pasabot nga dunay tao sa sulod. Walay tao sa sala, asa ka sila? Giablihan na ako ang kwarto sa kong mama ug papa pero wa ang ako mga ginikanan. Basin tuwa sila sa akong kani kwarto. Nga karon kwarto na ni Daniela. Medyo gikulbaan ko niya to kay usually inikabot na ako sa amua maabtan ako si papa sa among nataran nga maglingkod ug magpahangin. Giablihan na ako ang akong kwarto ug ako din nakit-an ang akong anak nga natug sa kama. Pero wa ang akong parents. Ang among paryente nga si Mila lang ang nagtupad sa akong anak. Nakamata si Mila og nakuratan nga naabot ko. Uday Julia, may kinaabot ka. Matod pa niya. Nganong manday nang Mila, asam des nas mama ug papa? Pangutan ko pa niya. Tuwa sa ospital giatake magud si papa nimo, 5 na kaadlaw. Si mama nimo ang nagbantay karon. Unsa? 5 na kaadlaw nga na hospital si papa pero wa gyud mo wa ko ninyo pahibaw Nisaka nga akong tingog sa kakuyaw. Nalain ko siyempre sa akong pamilya. Kay kahibaw man ta sila sa akong number pero wa gyud sila maka-text na ako. Abi na mo og gipahibaw na ka sa imong mama. Matod pa ni nang Mila na ako pero naglingo-lingo ko. Nakamata nga akong anak o nitanaw na ako pero why reaction? Igo ra ning nitutok na ako. Sinang Mila pa ang nisugo sa bata nga moamin rin ako.
Nipatuo man po ang akong anak. Ni duol og niamin nako pero pagkahuman ni balik kini og nitalikod og dito ka nang mila nagpasabak. Daniela, dali day, nakoy ihatag nimo mga duwaan og candy, ganahan ka? Matod ko pa sa akong anak. Every time nga magpanuko og duol nako ang akong anak, murag punyal nga muduslak sa akong kasing-kasing. Lain man day kaayo paminawon nga di mo ila ang imong anak kanimo. Hinuon na kailan na siya nga ako ang iyang mama. Di lang siya moduol nako kay wa man siya maanad. Nisunod si Daniela nako sa sala kundi naa dito naglingkod si Roldan. Si Roldan ang nihatag ka Daniela sa mga toys and candies, pero igo na ning gidawat ni Daniela. Pagkahuman, gibitan ang kamot ni Nang Mila kay musunod na sila pagbalik sa kwarto. Igo na lamin ang tinanaway ni Roldan. Pagkataod-taod, nigawas sa kwarto si Nang Mila. Pasensya ka na Julia sa mong anak ha, sa umang gawa man na maanad nimo. Okay lang nang oy, mabitaw nga na ako karon kay gusto na kong dadon si Daniela nga to sa syudad para magkauban nami aron maanad siya nako. Tubag ko pa. Mas maayo pero pananghid sa simong ginikanan kay dili pod na malalim nga sila nagpadako unya kalit na nimong kuhaon. Matod pa ni Nang Mila. Ang akong papa di ay naa sa ospital. Nisamot akong kabalaka. Mauto nga dali mi nga nangato sa ospital kami duha ni Roldan. Dito sa ospital naabtan na ako nga akong mama nga naglingkod sa labi. Gamay raman ang among district hospital mao nga kitaan din ako ang tao. Ma, kumusta si Papa? Matod ko pa niya. Niyanghag si mama nako og dito nako naklaro nga kunuto na kay siyang panit ug puno na sa uban ng iyang mga buhok. Nitindog si mama og niduol nako. Wa ko ma-expect siyang sunod nga buhaton. Niga ko si mama nako og nihagulhol paghilak. For the first time in so many years nga di na ko minumduman og kanus-a siya last nga nihag nako. Finally, na-feel nako pag-usab ang panit sa akong inahan. Nihilak pug ko kay gimingaw kayo ko sa akong mama. Ma, okay na si Papa? Pangutanan ko pa niya. Samtang nagpamahid ko sa akong mga luha. Paralyzed ang iyang lawas. Conscious na siya pero dili kalihok ug dili pud kasulti. Tubag pa sa akong mama. Gidala ko ni mama sa kwarto ni Papa nga natugpa niya itong higayuna. Daghan kayong mga dextrose nga wa ko kabalo para unsa. Nisamot ko paghilak diyang nakakita sa makaluluing sitwasyon sa akong amahan. Ngano pa man gyud nga niabot pa man sa punto nga way maayong pagtinagdanay. Nganong nagpakabuang pamangko sa una. Nganong giabuso man nako ang ilang kaayo diri nako. Matod pa sa akong mama nga dugay na di ay ang gipamati ni Papa. Ang iyang gitawag og chest pain. Sakit man dawaton pero nagsugod yun pagtaas ang iyang alta presyon dihang napaangkan ko. Gikaguol gyud kaayo niya og taman. Kay dako og pangandoy si Papa para nako nga ako rang giusikan. Taud-taod usa nakabantay si mama nga nako'y kuyog nga lalaki. Nagpakahilom ra manggod si Roldan samtang nagbarog sa daplin. Ma, naday ko'y pilailan ninyo ni Papa pero natug pa man siya kay namakay nga giturok nga tambal. Di lang nato siya tugawon. Matod ko pa. Niduol si Roldan og niamin kang mama og yung gisultihan si mama sa among tuyo. Sorry ma'am nga dili unta karon ang right time kay na-hospital ang papa ni Julia. Pero naala magyud mi dinhi amo na lang isulti unta nimo nga gustong kuhaon ni Julia si Daniela. Nakuratan si mama sa iyahang nadungog. Kuhaon ninyo ang bata? Maon lang gani bugtong kalingawan namo. Human ka nawala namo Julia unya karon. Kuhaon nimo si Daniela? Matod pa ni mama nga naghilak na. Ma, wa man ko mawala ninyo. Kamo man ang nilayo nako. Ang kunon ko nga nakasa ko. Gisilutan ko ninyo pero sobra man po siguro kaayo nga hasta kong anak ilayo po ninyo nako. Halos di na gani makailas Daniela nako. Ganina lang pag abot namo, mura siya og estranghero. Di gani mo duol nako. Nihaguluhol og taman si mama dayon ni ingon nga, sige, dada si Daniela. Sa among kahimtang karon, maglison naman sa gugatiman niya. Wa pa ko masayod og kanus amulian si Papa nimo. Usalay hangyo na ko nimo. Pabisita si Daniela pirmi sa balay.
Si Roldan ang ni-promise kang mama nga dadon na mo si Daniela para makita nila. Pag-uli na mo sa balay, akong giandam ang mga gamit ni Daniela. Wa na mo sultihi ang bata nga amo siyang dadon sa syudad. Among sulti niya nga adumi siyang lulog-lola. Nakabalik naming syudad si Roldan nga kumpleto na ang among sugdan nga pamilya. Kibaw ko nga dili sayon. Challenging kaayo labi na sa part ni Daniela kay dili mi close. Pero matod pa ni Roldan nga ang bata dali rahay luhod. Hatagalan niya pirmi og lami sama sa candy, chocolate ug isuroy sa mga game zone sa mall. Malingaw na ang bata. After pila ka semana niyang stay sa mua, naanad na og wa na maghisgot sa iyang lulog-lola nga mo iyang nadak-an. Natuman na ako ang akong gusto. Naanad na sa akong duol si Daniela. Doon na pa'y nangamahan niya nga si Roldan. Nagpuyo mi so sa kadako ug pagdato nga balay. Happy ending na ba ang istorya? Mao ni pangutana nga nagtangag ug dakong ganti. Nasulti ko ni Papa Joe tungod kay 2 weeks after nakuha na mo si Daniela niabot ang mga parents ni Roldan kauban sa ilang pipila ka mga igagaw nga mga American citizen. Kung unsa ka perfect si Roldan, diri ka nako mausab ang ka-opposite sa iyang pamilya. Diretsoon na lang nako og sulti. Wa ko mao yun ni sa tibuok niyang pamilya. Dagan sila rason nga nung wa ko kapasar sa ilahang taste. Naibawan nila nga chimay lang ko sa una. Dunay anak nga gidala og gipapuyo pagyud sa ilang balay. Hayahay kuno kayo mi nga murami og nakadaog og loto. Nagpuyo mi sa ilang balay for free. Nagbuhi si Roldan og bata nga di nila kadugo. Kawas ana nga rason, doon na pa'y pinaka-worst nga rason nga makaingon mo gamay ra gyud kaayo ang kalibutan. Well, ang usa sa mga igagaw ni Roldan nga idaran nahimo di ay nakong ex sa una. Mao ginay dakong rason nga hate kayo ko nila kay ang igagaw mismo gipanabi ko nga wa ko'y ayo nga pagkababay. Barkadista, bisyoso, inom og sugal. Sigarilyo pa. Unya, bisag kinsa ray laki. Kay bawa magud siya. Ani, kay known man ko sa una ngayon nga na ang akong background. Nakapangawot ko sa kong ulo samtang nanirado sa CR. Naghilak ko nga nagtanaw sa kong panagway sa samin. Giaway na ako ang akong kaugalingon. Nganong bati magbinuhatan sa una. Kung nagbinutan palang ko unta sa una, mauyunan unta ko sa pamilya ni Roldan. Gisagpaan na ako akong naong sa akong kalagot. Ikaw ra gyud ang mabasol ni Julia. Nagbunga na ang imuhang gipugas ka ni adto. Grabihan naman pod, ingon anak na bagyud kadako ang akong sala nga murag uwa nay katapusan ang silot. Gikan sa akong mga ginikanan ug akong anak. Karon nga nakakita og lalaki nga nidawat nako naalang gihapon ang problema tungod kay konektado sa akong past mao nga uwa ko nila mauyuni. Matod pa ni Roldan nga wapay klaro kano sa sila muuli sa Amerika. Balik lang sa mo ni Daniela sa Argao, Julia. Kita na lang maglikay sa gubot. Promise nga kuhaon ta mo kung muli na sila Amerika. Ug tuod man, na mauli mi sa amua si Daniela. Pag-abot na mo sa Mumbalay sa Argao, naana si Papa nga nakagawas na di ay siya sa ospital. Paralyzed paghihapon pero conscious na siya. Pagkakita niya kang Daniela, makita gyud nako ang kalit nga excitement sa iyang mga mata. Nisinya siya nga paduulon si Daniela. Gipaduol nako nga akong anak o gisugo nako nga pahagkan ang aping sa akong papa. Ug nisunod pod si Daniela. Gimingaw gyud si Papa sa iyang bugtong nga apo. Samtang ako nagbarug lang sa kilid ug wa ko nihimo og move nga mopaduol ngadto kang Papa kay mabughat tinuon. Mo grabe niya kung makakita siya nako. Pero pagkatutaod ni sinya si Papa nga paduulon ko. Niduol po ko Papa Joe. Dihan ako siyang tungod ug wa ko masayod kung muhangop ba siya nako o dili. Pero sa kalit lang nakita nako ang mga luha nga niagas siya mga mata. Pa, okay ra ka? Unsa man pa, di ka gusto nga mustay ko diri sa ato ah? Mubalik na lang og syudad karon dayon. Matod ko pa nga to niya. Pero mas nisamot pag-agas ang iyang luha. Nagilak nga doon na siya gisulti pero di masabot ang iyang tingog. Si Mama ang ni-translate sa gusto ni Papa nga may tabo. Muhikap ko na siya sa imong kamot, Julia. Matod pa sa akong mama.
Ha? Sure ma. Sige akong itapion ang akong pad sa iyang kamot. Tubag ko pa. Pagdaitol sa mga pad ni Papa, himala nga nakalihok ang usan niya katudlo ug nibalikos sa akong usa katudlo. Didto, waan ako kapugong ug nigakusko sa akong papa ug nihilak samtang nagligtok sa mga pung sa pagpangayo og pasaylo. Salamat kay okay na mi. Napasaylo na ko ni mama. Nadawat ako balik sa akong papa. Gingnan pa kong mama nga di na lang ko palakon. Ako na lang kuno ang magbantay sa among tindahan. Sud sa pila ka adlaw, ako ang nagbantay sa among tindahan. Muatiman po ko kang papa. For the first time in many years, nabalik sa normal ang sweetness na matibok pamilya. Doon na pa'y bonus kay naa si Daniela. Additional, og bibo kayo ang bata kay mao'y mulingaw namo. Nagdako ang akong anak nga sweet ug talented. Doon na siya mga songs ng mga paboritong kantahon unya hilig po siya nga musayaw. Everything is okay na gyud tanan hangtod nga niabot si Roldan. Apaso na ti ka Julia. Tuwa na sila si mama sa Amerika. Matod pa niya. Tungod kay love na ko si Roldan, nikuyo ko niya bisan og ihawiran unta ko nila ni mama. Sa akong pagbalik sa syudad, wa na ko madala si Daniela. Kaya mo'y hugot ng instruction sa parents ni Roldan nga way papuyon nga bata silang balay nga di nila kadugo. Doon na pagyulaing kondisyon ang parents ni Roldan. Dili na sila musugot nga mupuyo ta diri. Gitagan lang ko nila og 6 months para maka-move out. Kaya man siguro nato, di ba Julia? Kayahon nato magtinabangay ta. Puno sa determinasyon si Roldan nga kayahon namo og di magsalig siyang parents. Mao to Papa Joe. Nangita siyang masudlan na akong nga trabaho. Dagan siya kailang nga dato og negosyante. Ug iya kong ipasud og trabaho isip sekretarya. Bisan nagwa ko inahuman pero sayon raman ang trabaho. Nakatunan na nako. Human ko ni undergo og mga trainings. Doon na ako'y trabaho. Happy kay ko kay di na ko maid. Office girl na ko. Samtang si Roldan nag-Uber driver. Kay kusog pa man ang Uber niya itong panahon na, Papa Joe. Gibilin ako sa Daniela sa mua. Sa tabang ni Nang Mila nga mo ang distant relative, di ko mabalaka. Kaya doon na may paryente si mama nga makatabang-tabang nga nila. After 6 months nga palugit sa parents ni Roldan, nibalhin na mi og puyo. Nag-rent mi og room nga affordable na munduha. Simple pero peaceful ang among pagpuyo. Dini ko nakaingon nga mas maayo gyud ay nga di magsalig. Makabuot mi sa among gustong buhaton nga way manghilabot. Medyo napalaw lang akong gusto sa una. Nga makahantok og rich boy. Okay ra gyud kay buutan kayo si Roldan. Way libog ug makadiyos kaayo. Nagpuyo mi nga pinobre si Roldan pero nakaya ra masab namon duha ang nga income. Medyo nakabangon ako. Okay na pud mi sa akong mama ug papa. Unya magbisitaan ko nila every month. Kung doon ako extra sa akong sweldo, makapalit-palit ko sa akong gusto nga pangarte sa lawas. Mga baratuhon nga mga outfits courtesy of Shopee ug Lazada. Mga makeup, lipstick ug mga pahumot. Nakabalik na ko sa akong natural nga pagpa-sexy. Ako mga damit, sexy. Bahalag baratuhon. Bahalag ukay-ukay nga tag-20hon. Basta sexy lang yun ko. Ug fully makeup everyday. Labi na, ug mo duty ko sa work. Si Roldan, supportive kayo nako. Wa siya reklamo nako, bisag unsay akong buhaton. Pero nabaguan ko niya. Diyang usa ka gabi na doon na siya gisulti nako. Julia, ayaw lang siguro palabi ang pagpabaga sa imong makeup. Gitutukan ako siya. Ngano ni kalitra man ni siya. Normally, wa mo gid siya pakialam nako kung usa ko i-apply sa kong naong. Kita man gud ako mga cousins sa imong FB. Ilang comment nako nganong wa kuno ko kabadlong nimo nga halos ihurot na nimo apply sa tibuok naong nimo ang foundation. Puti kuno kayo ang imong naong ug wa mabagay sa imong liog. Matod pa ni Roldan. Ako'y tao Papa Joe nga di dayon mapiktuhan sa mga bad comments sa tao. Ingna lang gud nga imong mga igagaw nimo nga nang stalk nako o hanga, di sila mabalaka. Sugod karon ni apil nako kung liog, tubag ko pa nga nagkatawa pa. Happy ko sa kong style. Sa akong dinamitan, ganahan kay ko mang make-up. Di ko mugawas nga way maskara, mag false eyelashes pagani ko usahay.
Gituyo gyud nako nga baga ang foundation. Layer gyud para makabiran ang mga lungag-lungag sa kong naong. Niadtong stress pa kay ko sa problema nagka-breakout ko. Giakne og tama nga akong naong mo nga until now, wag yun mawa ang mga uwat-uwat nga murag hiya tigidig ang akong face. Human na itong makeup incident nga gisaway ko sa mga paryente ni Roldan. Naana say lain. Matod pa ni Roldan nako nga, Julia, ayaw na lang siguro pag English kung mag-post ka sa FB kay nakita na sa kong mga igagaw nga wrong grammar ko no eh. Matod pa sa kong mga paryente. Medyo naulaw si Roldan nga nisultin nako nini. Tinuod man sad nga mag-post ko sa FB og tagas kayo nga caption o niya English. Dito pa ko ka-realize nga mali-mali di ay ang akong grammar. Nahimo na ko kong katawanan. Bitaw no? Anong English son masad nako? Nga, sige, next time, magbisaya lang ko. Pasalig ko pa nga to kang Roldan para di siya mauwawan siya mga rich o educated nga mga paryente. Tanang suggestion ni Roldan ako nang i-consider as constructive criticisms. Gikan siya mga side bisag kay bawo ko nga saway na gyud ito. Kay bawo manggug ko nga di gyud ko educated, probinsyana ko. Dili ko high-end og socialite sama sa iyang pamilya. Dili ra kay kana ang ako nadunggan nga mga criticisms gikan nila. Dagan pa, sama sa bulgar kuno kayo ko nga mag-post sa FB. Flirt kuno ko og papansin kay paibog kuno ko og mga lalaki kay sige kog post og mga sexy sa Facebook. Well, narapod na sa mga lalaki og maibog nako sa social media. Kay diha ra man pud nakutob. Kay bawo ko sa akong mga flaws ug apan sa akong lawas nga di gyud ko hamis og skin og face. Pero tungod sa filter, nindot kay ko tan-awon sa Facebook. Kanang tanan lang saway nako ako lang gipalapos sa akong dunggan. Well, I'm trying to. Kay bisan kunuhay og wa ko'y pakinila pero deep inside masakitan ko kay taora ba ako. Taora ko nga maka-feel nga wa gyud ko'y appeal sa pamilya ni Roldan. Kumuli ang iyang mamagpapa gikan sa Amerika. Pila ka adlawsan nga di muli sa mua si Roldan kay magpa-drive ang iyang family sa suroy-suroy og shopping. Mabilin ko sa mua nga maginusara pero gisabot nako siya. Dawat nako nga di gyud ko nila madawat. Magparty sila, mangaon sa gawas, mag-out of town nga sila ra. Paspas nga nanglabay ang mga katuigan, Papa Joe, mag 10 years na mini Roldan. Walay kausaban sa mong relasyon. Wapo mi nagkaanak, bisan og wa ko nagkontrol. Wapo'y kausaban ang treatment sa family ni Roldan rin nako. Labaw sa tanan, Papa Joe. Tunay sa kabutang nga ako ang gipaabot nga isulti ni Roldan nako. Pero wag yun ko makadungog. Kana mao ampo nga mo'y gipaabot sa mga sama na kong babae nga naglong nga pakaslan silang long time living partner. Ang linya nga will you marry me? With ludluhod nga nagunit og sing-sing. Walay hisgot si Roldan kung doon na siya'y planong pakaslan ko. Nagpaabot ko. Pero hangtod nga nagpo na may katuig, wala. Niabot og 10 years among relasyon nga imbis mo samot og tubo ang gugma, baliktad naman noon, Papa Joe. Maunalay akong nabantayan nga nawa na ang spark nako niya. Mura na lang mi og igsuon. Sweet man gihapon siya og thoughtful nako. Sama niya tong last nga niuli ang iyang mama og papa. Nawala og mga 2 ka semana si Roldan. Kaya nagkuyog siya sa iyang parents. Siya mo'y tig-drive kung asa sila man lakaw. Pero gibawi man po ni Roldan ang iyang pagkuwang nako pagbalik niya sa mong gipuy-an. Julia, doon ako'y pasalubong nimo. Matod pa ni Roldan. Dungan sa paghatag niya nako og bag-o nga Apple nga laptop. Latest model sa iPhone. Mga chocolates, imported nga biscuits o candies. Sure ka nga para ako ni? Pangutana ko pa niya. Nahilom si Roldan. Kanang laptop o iPhone, hinatag na ni mama nako pero di ko na kinahanglan. Okay pa man niya akong cellphone mo nga, imo na natanan. Ikaw na gamit ana, kini mga chocolates o candies o uban pa nga pagkaon, hinarbor ko ni sa akong mga cousins. Technically, wagi para ako. Ang para iya gihatag niya nako para malipay ko. Ingon ana ko niya ka-love, Papa Joe. Yes, Papa Joe, I don't think nga doon ay kausaban ang feelings ni Roldan nako. Ako rin na usab. Slowly na fall out of love ko niya, pero padayon lang gihapon nga pakigpuyo niya. Dako kong utang kabubuton kang Roldan.
Siya ang hinungdan nga napurma kong tao. Usa ka adlaw niadto dunay gisulti si Roldan ako nga gi-invite ko niya nga pakuyugon sa ilahang outing sa iyang mga friends and classmates sa una. Sa usa ka beach resort, dili gid unta ko mukuyog pero nabugos gid siya para makabanding pud ko numi kay lately pareho mi nga busy sa among mga trabaho. Nikuyog ko pero ang wa na ko gi-expect nga ang iyang classmate o mga friends mga social pod sama siya mga ig-agaw. Kasagaran siya mga classmate mga professional, mga managers na o mga negosyante. Maugay di na ko gusto ang ma-left behind ko. Mao ni pirmi mahitabo na ako kung doon ay mga gathering si Roldan. Ma-out of place ko pirmi Papa Joe. Ang akong gibuhat, naglakaw-lakaw na lang ko sa unahan sa baybayon. Samtang naglakaw ko, naglupad-lupad ang ako nahuna. Mao bagyo kani akong gusto no? Ang mahimong anino lang kang Roldan. Dili gani ko matawag niya nga asawa kay wa ko niya pakasli. Hangtod kanos ako makasugakod ug magpakaroon ingnon nga mahal pa nako siya. Bisan sa tinuod wala na. Occupied kayo kung nahuna og wa na ko kabantay nga naay usa ka lalaki nga nagsunod-sunod nako samtang naglakaw-lakaw ko sa baybayon. Nihunong pod siya. Mga duha ka dupa ang among gilayon diyang nakabantay ko niya og ni-smile siya nako. Sa klase nga smile nga ilang gingon nga that smile can launch 1,000 ships, tall, dark, not so handsome ang maong lalaki. Dili gwapo pero appealing. Ang iyang smile nga nagdala og come here. Ang iyang pamayhon smart looking. Mayog purma ang lawas, dili na kog tiyan, neat manamit. Og bisan wa pa gani makastorya, mailan ako nga very positive vibes ni lakiha. Unsa man yung gibati, mao kani gitawag nila og love at first sight, pero imposible. Pang teenager man na kanang terminuha. Di ka ha soulmate? Dili ko makadescribe sa kong feelings niya to. Grabe ang kakulba, labi na diyang niduol gyud ang mga lalaki. Una niyang gisulti na ako nga, "Hi beautiful." Kibaw ko nga di ko ganahan pero gikilig ko og nag-blush. "Hi beautiful, I'm Peter." Pila-ila pa niya nako. Gidawat na ko yung kamot nga gusto makig-shake hands dungan sa pagsulti sa kuang pangahan niya. Nitubay ko niya og istorya pero antog niya tanan. Siaw kayo siya. Humorous pero dunay sense ang iyahang mga joke. Intelligent kayo siya nga mga istorya. Kibaw siya sa mga pangitabo sa kalibutan, labi na sa politics. Di na ko malimta nang gisulti nako niingon siya nga I hate politics. Hugaw kuno kayo ang duwa. Labi na ug way igong pundo sa kampanya. Napildi kuno siya minatong yaging eleksyon ug hantod niya itong mga adlaw wa pa siya ka-recover. Mag-selfie ta. Matod pa ni Peter nako pero nibalibad ko. Dito nitugan na lang ko nga I am in a relationship na. Imposible man pud kayo nga wa kay karelasyon sa imong beauty. Nga ingon ana, very bubbly personality. Tubag pa ni Peter. Ambot sa iyang bot ipasabot sa mga words nga nanggawa sa baba niya. Nga pirmi magyud ko nga maigo. Kiligon dayon ko ug mag-blush. Mag-selfie ta pero di lang atong naong kay lisod na, di ba? Kuan, tiil na lang nato atong picturean. Matod pa nako niya. Sumauto nga nag-selfie mi. Pero igon na mo batiis lang. Namong duha o ngamong tiil og sapatos. What time mo manguli? Pangutana pa ni Peter. Before ko nakatubag, nakita na ko si Roldan nga nagpadong na namo. Nahala si Roldan, anto na ko ha? Matod pa nako niya. Sige, chat-chat lang ta. Tubag pa niya. Nidagan ko paingon ni Roldan. Feeling guilty, Papa Joe. Kinsa mo to lalaki imong kastorya? Feeling close lagi to. Pangutana pa ni Roldan nako. Gadto? Wala oy. Classmate na ko pag elementary sa Argao. Mao nga murag close mate tanahon. Nagkumustahan na ilang good. Tubag ko pa. Namakaknasag ko o nituupod si Roldan. Dako siya og salig nako. In fact, sa sobrang salig ni Roldan nako, di na siya mo check sa kong cellphone or magduda nga kumulakaw ko. Mawa akong kalit sa mua or doon ako'y outing. Ingon lang nako si Roldan nga nag-outing mi sa akong mga kauban sa trabaho. Pero wa siya problema ana. O di gani siya mo question og whatsoever. Muna nitabo pagkagabi dayon. Nakauli na mi ni Roldan sa balay. Nitrabaho siya, kaya nag-drive man siya, kaya mga delivery Papa Joe.
Wala ko nabilin sa mua kay it was Saturday pagkatutaod ni chat si Peter nako. Pwede ba daw mi nga mag-meet? Ug ni-reply ko ug oo. Nagkita man Peter sa ka-private nga lugar. Siya nagbuot niya itong lugara. 3-story building ang gipanag-iya siyang amo sa sideline niyang trabaho. Paabangan daw to. Pero as of the moment, wala pa daw nag-operate kaya nag-process pa sa mga papilis. Ako rin makasudri. Ato nito ng lugar. Dili ta mahadlok makita ni Roldan. Matod pa niya. O nitubag po ko niya dayon nga kang Roldan na di ka mahadlok. Mas mahadlok siguro ta mahibaw anta si mong asawa. Yes, Papa Joe. Minyong dako si Peter. Doon ay mga anak. Pamilyado siya. Happy ilang family. Mao nga di na ko masabtan nga nung nagpakita pa siya og interest din nako. Hinuon dili kay siya may obvious nga nakagusto nako. Ako sab, the feeling is mutual. Basin, mao na nigiingon nila nga soulmate. Gidala ko ni Peter sa rooftop ug doon ay lingkuranan didtong og gitara. We both know nga taas na kayo og level ang amo ang sexual desire sa usa. Pero wa siya mo take advantage nako. Nagkatakanta lang mi Papa Joe. Siya mag-gitara, ako amo kanta. Bisan og yabag ko, naningkamot ko nga makasabay niya kay nindot kay siya mo gitara ug nindot pud siya og tingog. No dull moment when I was with Peter. He was so sweet and kind and charismatic. Imagine, niabot mi kadlawon nga way nitabo namo. Wa gani siya muhikap man lang gani sa akong mga kamot. Hapit na musidlak ang adlaw, nag-text Roldan nako nga buntag pa siya mauli sa mua kay naay gathering sa ilahang resort. Tuwas na tanang pamilya niya. Gawas nako kay di man ko belong sa ilahang family. Nagseparate mi si Peter. Giparahan ko niya taxi para makauli ko sa mua. Nakauli ko Papa Joe. Di ako gibati og duka. Wa man day ko'y tuog. Tibuok gabi Malipayon kay ko. Wa ko makasabot og ngano. Inspired ko tungod kang Peter. Pangutana ko pa sa akong kaugalingon before ko natug kung magkakita pa ba may og usab. Ang tubag, yes. Nag-meet pa mi usab dito gihapon sa parehong lugar nga amo ang gikitaan sa una. Very private and very safe nga way makakita na duha. Nag-order og pagkaon si Peter. Nagsawa mi og kaon niya pagkahuman, gikuha na sad niya ang gitara og ni-start na sad siya pagkuskus. Nagkanta-kanta siya sa kanta ni Angeline Quinto, ang Hirap. Kung dili mo familiar sa song, pwede nyo i-search sa YouTube. Hinay lang ang tingon ni Peter, pero wa madugay ni sabay kog kanta kay ambot ba nga murag nakarelate ko sa lyrics Papa Joe. Padayon mi nga nagkanta-kanta duha og nag-do with me. Niya tong higayuna nagtapad na mi og lingkod sa taas nga bench. Feel kayo nako ang kanta mo nga nisandig ko siyang abaga. I mean akong ulo, akong gisandig siyang abaga. Samtang padayon sa pagkuskus. Gihumano sa namo ang kanta nga at ang hirap unya pagkahuman og kanta gibutang ni Peter ang gitara sa kilid unya nigakus siya nakog hugot. Igo kay tano sa kanta. Matod pa niya. Ha? Ngano di ay? Wa kay love si mong asawa? Tubag ko pa. Love pa man ako akong wife. Love na ako kong mga anak. Pero kung ako sa amo, mura kong mabuang. I know something wrong with me. Mentally. Para sa mong kasayuran, Julia, nagsuffer mga ko og depresyon. Dugay na pero di lang halata sa amo. Kay maayo man kumuda. I'm a very funny person. Way magtuon na ako nga di ko okay sa suod. Depresyon? Murag di ko makatuo. Gawas pa nga di sa kumutuoan ng depress. Nihagin ako sobra-sobrang problema sa una Pero wa mo ko maka-feel anang depressed. Ni-fight ko sa kong own problem. Nangita kong solusyon. Hangtod ko na okay ko. Palabas na siguro ni Peter. Rason lang siguro niya para makuha-kuhaan ang iyang konsensya nga minyo na siya. Pero nakikita pa og laing babae sa intimate nga lugar kundi anytime pwede doon na may tabo na mong duha. Dili pa ko minyo pero technically bana na nako si Roldan. For 10 years nakibawat ng tao nga kaila og pamilya namo nga kaminduhan ni Roldan mura na og minyo. Gisultihan ako si Peter sa tinuod nga wa na ko'y love kang Roldan. Mao siguro nga gikantahan ko ato niya sa song nga At ang Hirap. Actually, para ato ning kantaha, somehow makarelate ng duha.
Basi nagtuka nga panchiks ko ha. Dili ra ba? Sa tinud lang, karon pa ko kasuway nga nilingi og laing babae. Gawas akong wife. Matod pa ni Peter unya ni Kisha sa akong lips. Pagdaitol gyud siyang lips sa akong lips, labaw pa sa short circuit tungod sa kakusog sa electricity nga nilatay sa akong kaunuran. Moto'y klase sa spark nga akong gipangita sa relasyon na mo ni Roldan. We made love dito mismo sa rooftop under the stars, Papa Joe. It was second day, sukad mi nga nagkaila, pero feeling na ako 20 years na. Sukad niyan to nagkawat-kawat na mikita. Married siya o ako in relationship. Kung wa pa kaniabot sa akong life, Julia, basin patay na ko karon. Matod pa ni Peter na ako. Human sa paglinapaay sa leon o karnero dito gihapon sa rooftop. Patay. Ngano man masakiton day ka? Pangutan ako pa. Masakiton og utok. Tubag pa niya, dalang smile og hilaw kayo. I know nga nag-joke ra siya, pero matod pa niya, tinuod nga mentally disturbed siya. Before ta nagkaila, maghikog naman unta ko dito sa dagat. Gusto na ko nga maglumos. Nagplano na ko nga mato sa lawom kay di mo ko kamaw mulangoy. Pero nakita anti ka nga naglakaw-lakaw sa baybayon nga mura ba og zombie. Murag patay nga walay kabuhay-buhay. Lawom kay gyud ako na. Mao nga nisunod ko nimo. Nagkaila ta. Mao nga wa madayon ang akong paghikog. Matod pa ni Peter nako. Nito na ko siyang gisulti nga doon na siya problema mentally. Ni-suggest ko nga magpakonsulta siya doktor nga eksperto anang problemaha o ni-promise siya nako nga makikita siya og psychiatrist. 2 months na mong relationship ni Peter. Mawalang gihapon na mong style, patago-tago, kinawat-kawat nga pagkita. Usa ka gabi niuli ko sa muang Pinoy-ana ni Roldan. Pagsuod na ko sa mong kwarto diya si Roldan nga isog na kignaong. Niduol siya nako og gisagpa kung kusog kaayo nga murag na wingig ang akong naong sa kasakit. For the first time in 10 years nako, katupa ko gidapatan ni Roldan. Doon na ako'y duda nga naibawaan ako niya. Wala laing rason, nganong suko kay siya nako og gisagpa ko. Wa ko ni-react, wa ko nangutana nganong gisagpa ko niya. Nihila ko, Papa Joe. Ay ko gilaki-laki oy, nagtuo ka nga madala ko ni mo anay mong luha, bagagnaong. Wala ko'y idea nga kapabuldi ay magbinasto si Roldan. Angkon Julia, ing na tinuod nga doon ako'y laki. Dali, angkon dayon. Matod pa niya nako nga suko lang gihapon kayo. Niyangkon lang pug ko, Papa Joe. Oh, doon ako'y laki. Tubag ko pa niya. Kay bawo ko. Kay mismo ang asawa sa mong kabit ang nagigsulti nako. Wa ka mahadlok nga kabaw na ang asawa sa inyong binuhatan sa mong kabit. Wa ka mahadlok mapriso no. Singhag pa ni Roldan diri kanako. Oh, tinuod, wa ko mahadlok. Sugot ko mapriso basta kami lang duha nga mag-unong sa prisuhan. Out of the blue, Papa Joe, mao ni nalitok sa ko ang baba. Uway na ang tanan nga nakarealize ko nga masakitan og taman si Roldan. Nihilak si Roldan, nihaguluhol, nagbako nga wa daw siya ma-expect nga mabuhat nako sa kadugay na namo. Sorry Roldan, maurugin inasulti na ako. Pero nisiga ang mga mata sa kasuko, Papa Joe. Nikalit og shift ang iyang reaksyon gikan sa hilak, nagpangusmo sa kasuko. Gibuhat na ko ang tanan para nimo. Hasta akong pamilya akong gisupak tungod nimo. Gihatagan ti kag kaharuhay bisan og dili ako ang atong Pinoy-anan. Tanang mga regalo nila ni Mama ug Papa akong gipalabi nimo para malipay ka. Pero baga kag naong kung di ka makigbuwag anang imong laki, layas na lang diri karon. Karon dayon. Matod pa ni Roldan, Papa Joe. Nagtungo siguro si Roldan nga di ko mulayas. Abi niya og pilion ako siya, pero sayot siya. Dugay na ko naka-decide nga si Peter ang akong pilion. Dugay na kong gusto nga mabuwag niya, pero di na ko masulti niya. Nanghipos ko sa akong tanang gamit og naginanaw lang si Roldan nako. Mulakaw ka? Piliyon ni mo katong lakiha nga minyo man to. Pangutana pa niya nako. Og ako po siyang gitubag nga, oh. Ang sunod nga nitabo, gipanglabay ni Roldan ang akong gamit. Giokay niya ang akong mga sinina, ang tanang sinina o butang nga siya'y nagpalit. Iyang ipangkuha, ang laptop, ang iPhone, ang mga alahas nga regalo niya nako bisan og silver gipauli og kuha. Bawion daw niya,
ang iyaha. Gipasagdan lang pud nako siya nga nagsegregate sa akong mga gamit o gihuwat na akong mahuman siya. Usap ako nilakaw kung unsay ako mao ra po'y akong dad-on. Okay ra nako. Nakasabot ko sa gibati ni Roldan. Ako ang sad-an, mao nga ako'y magpaubos. Nangita mo boarding house nga for the ballroom. Nga gamay pero ako rin nagpuyo. Wa ako mag-expect nga motipon si Peter nako kay wala na pud kuno siya'y kapuntahan. Dili na ko ganahan mo detalye sa naitabo sa iyang side basta nasakpan na gani siya sa iyang wife. Ang iyang wife mao ni sumbong at tukang Roldan. Nagtipon mi si Peter sa boarding house pero di gihapon mi malipayon o dili malinawon. Dagan kay mga tao nga mong ipasakitan. Usa na yana mao iyang asawa o anak. Si Roldan o ang talang mga tao nga kaila niya o kaila pud nako. 2 weeks naming nag-ipon diyang kalit nga nakadawat og text si Roldan. Ugi kaga kang Roldan, Papa Joe. Gusto ko na siya nga makikita nako ug pabalikon ko sa amoa. After work, nihapit ko sa mga yabangan ni Roldan. Luoy kayo tan-awon si Roldan. Luspad kayo kay lagi broken hearted. Mag-inom na lang siya pirmi ug wala sa saktoy kaon. Way atiman sa lawas. Nagdaliday kog luto, ako siyang ipakaon. Akong giingnan nga magpakaligon og dawaton lang nga wa nami. Dawat na biton ako, Julia, pero bisag unsaon nako love gyud ka. Di ko gustong masakitan ka in case biyaan ka atong lakiha para balikan ng iyang asawa. Narako. Matod pa ni Roldan. Ako siyang giungitan para mukaon gyud og masudlan ang iyang tiyan. Mga alas 10 na to sa gabi. Sige nag-text si Peter nako kung asa nako. Roldan, moadto nako ha. Nasa ref ang subang sudan. Inita lang ito. Kaon biya gyud ha. Yes, Julia, mukaon ko. Sige, moadto naman ka. Bye. Matod pa niya nako. Nisakay na og jeep paingon sa mong boarding house ni Peter ug si Peter nga way hunong og miss call kay giingnan man nako nga niuli ko sa amuan ni Roldan. Nganong niuli pa man ka didto? Paluy-luoy ra to si Roldan. Gusto ra tong mutilaw. Matod pa ni Peter. Nabali ang sitwasyon. Si Peter na hinuon ng siloso. Masuko siya nga manawag si Roldan or mag-text. Laing gabi na sabto, Papa Joe, man sa kong work ni hangyo nasan si Roldan nga mohapit ko ug ibalik na daw niya ang ako ang mga gamit. Nihapit pug ko ug naa si Roldan. Miserable kay naong murag na wad-an og paglaom. Julia, di ang laptop ug iPhone ako na ibalik nimo. Imo mga sinina uban pa mga gamit na sa diha. Matod pa ni Roldan nga hubog kayo. Gikan di siya nag-inom sa gawas. Nakonsensya ko sa mga gulingon ug di na ko mabiyaan si Roldan nga ingon ato ang kahimtang. Samtang si Peter sige chat nako. Asa na daw ko? Nganong di man ko muuli sa amo. Gitayman pa ko niya nga kung di daw ko moabot og alas 12 sa tong gabi, maghikog siya. Siyempre wa ko mutuo. Bluff lang niya para muuli na ko sa mua ug biyaan nako si Roldan. Si Roldan nga nagsuka-suka sa kahubog, naglunang siyang suka. Nabalakaw kong mabiyaan ako siya. Butan kay siya nako, pinangga kay ko niya. Si Daniela nga akong anak, 10 years old na pud, ang among pinagsamahan ug di ko makaako nga pasagda na lang sad siya. Giatiman ako si Roldan, akong gilimpyuhan, naglimpyo pug ko sa tibok balay nga hugaw na kayo ug way tagad. Murag gyud Pinoy anan sa ermitanyo. Gipakatug na ako si Roldan. Kung mahinanok na kini ug nakatug na, ana pa ko mulakaw kanang sure ko nga okay na siya. And then, the next text message came from my landlord. Ang makakahadlok o very traumatic nga news. Naghikog si Peter sa among kwarto. Dili pagyapon ko mutuo, basin gikonsabo lang niya ang among landlord para mapugos jud ko uli. Pero seryoso ang among landlord ug mingon nga wala na ka-survive si Peter. Di na ko ganahan mo detalye pa, Papa Joe, it's so painful. Sobra. 5 months, sukad namatay si Peter. Sa pagkakaroon, murag ako'y mabuang. Hapit naman siguro ko mawad ipod sa mayong pangunahuna. Gusto na ko ipalabas nga nagsuffer og depresyon si Peter. Base siyang gipangsulti nako, wa ko ebidensya unsa katinuod kay dali ra kaayo ming nagkaila. Wa pa yung makaila gyud niya. Ingon si Peter nako sa buhi pa. Siya nga duna na siya suicidal tendency sa una.
Unya, naapa ko na magsigig hunghong niya sa paghikog. Mo na gipalabas na ako siyang kamatayon nga tungod siyang depresyon. Bisa sa tinuod, ako ang mabasol. Gusto ta ko nga mulikay, gusto ko nga manghunaw sa ako mga kamot, pero padayon ko nga gidinay as sa topic. Murag akong kaugalingon ra ang ako ang gibakakan. Kay ba akong bright ang mga followers ni mo, Papa Joe. Somehow makarealize sila nga dunay koneksyon ang akong story sa usan ni mo ka sender. Usara gyud ang akong masulti ninyong tanan. Sorry ug pasaylo ako. Dili ko okay karon, kada gabi ko gasigig hilak. Gusto ko nga magpenitensya sa akong mga sala o gusto ko nga magbayad sa mga tao nga nasad-an nako pero wa pa ko kabaw ug asa ko magsugod. I'm sorry nga hanging ang akong story, it's because hanging man gyud ang akong sitwasyon karon. Dili nato mapugos kung dili happy ending ang story. Pero bisan pa og dili ni positive og happy ending, nagsuwat gyapon ko ninyo para inyo madunggan ang akong own version, the other side of the story. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, Julia.